Okay guys, dumating na tayo dito sa may mismong sakayan ng trolley, no? Trolley! Oh! Baba ko kaya? Stack up kami dito sa kilid. Minsan pala nababalahaw. Wala kaming masalubong dito na tren. Kapag nasalubong tayo tren, patay. Malapit na tayo. Konti na lang at makikita natin yung pinakamataas na railway dito sa buong Pilipinas. So, yan ang itsura dito. Pinakita ko sa inyo. Ang probinsya ng Laguna ay sagana sa kasaysayan at pook na may mahalagang ambag sa paghubog sa Katagalugan. Isa sa mga bayan nagtataglay ng makulay na nakaraan ay ang Kalawan, na ang pangalan ay nagmula sa salitang Tagalog na kalawang, na hango sa kulay kalawang na tubig mula sa isang bukal sa unang pamayanang itinatag sa baryong Mabacan noong bandang 1580. Matapos sa pansin ni Kapitan Juan de Salcedo ang matabang lupa nito noong 1570, inilipat ang bayan sa kasalukuyang lokasyon matapos ang matinding epidemya noong 1703. Sa panahon ng kolonyalismo, lumawak ang mga asyenda tulad ng Kainigo at naging sentro ng pagkasaka ang Kalawan bago ito naging bahagi ng revolusyonaryong kilusan sa pamumuno ng mga lokal na mandirigma kabilang si Agueda Cabahagan na lumaban sa mga Espanyol at kalaunan sa mga Amerikano. Kinikilala rin ang bayan bilang Pineapple Capital ng Laguna dahil sa saganang ani at taunang Pineapple Festival at naging tahanan din ito ng mga relokadong komunidad mula Maynila. Patunay na ang Kalawan ay isang bayang may malalim na kasaysayan, masaganang lupa at matatag na diwa ng tibay ng pagbangon. At sa loob ng kabundukan at lambak nito, matatagpuan ang makasaysayang Palikpik Ayungin Bridge, ang pinakamataas na rail bridge na itinayo ng Philippine National Railways noong 1923 bilang bahagi ng Los Baños San Pablo Cut-Off Line. Ipinatayo ito upang mapabilis ang paglalakbay at pag-angkat ng mga produkto mula sa Timog Katagalugan patungo sa Maynila. Kilala ang tulay dahil sa kahangahangang taas nito sa ibabaw ng malalim na bangin at sa matibay na instrukturang bakal na naging testamento sa engineering noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Bagamat winasak ng mga pwersang Hapones noong ika-2 digmaang pandaigdig upang pigilan ang pag-usad ng mga tropang Amerikano, muling itinayo ang tulay noong 1947 at nagsilbing mahalagang bahagi ng transportasyon at kalakalan ng rehiyon. Hanggang ngayon, dinarayo ito ng mga rail enthusiasts, manlalakbay at lokal na historiador. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay papuntang Kalawan, Laguna. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again. At welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ng Laguna. At pupunta po tayo ngayon sa bayan po ng Kalawan. At meron po tayong bibisitahin po dito, no? Yung pinaka mataas po na railway na ginawa po dito sa Pilipinas. So ginawa po ito noong taon 1923. Isa po ito sa mga pinakamahalagang structure, no, nung panahon pa ng mga Hapon. Dahil ginawa po ito noong 1923 at pinabagsak po ito noong during World War II ng mga Hapon para hindi siya madaanan. So pupuntahan po natin to. Ang pangalan po nito is ito pong Palikpik Ayungin Bridge dito po sa may Kalawan. Ito po yung pinakamataas, no, na railroad dito po, yung ginawang railroad dito po sa may Laguna. So bibisitahin natin kung ano ba yung itsura nito. So tara at samahan nyo ako ating alamin at ating tuklasin itong napakagandang historical railway na to. So let's go. So dito po tayo ngayon sa may bayan po ng Victoria. Ang sabi dito ni Google, meron na lang tayong 25 minutes para makarating po tayo doon sa mismong Barangay Perez. Kasi Barangay Perez po nakakasakop po dito sa Ayungin Bridge, no? So kakaliwa na tayo dito sa part na to ng Victoria. Pero after daw nito is Kalawan na. Ito pala yung mga sikat na bibi, oh guys, oh, sa right side natin, oh. Ayan, oh. Dahil ko nakikita yan eh. Diba, ang ganda. Ang lalaki ng mga bibi, oh. Bibi, mga pato, no? So dito may ginagawa na rin palang Jollibee sa right side. So nagiging develop na pala itong lugar na to. So 25 minutes simula dito sa pinag-umpisa natin dito pa sa may Victoria, sa daanan natin yung mismong papasok ng Kalawan. Tapos sa dulo guys, so nakikita natin doon yung mataas sa bundok. Yan, nakikita nyo ba? Medyo madilim. Sana hindi tayo abutan ng ng ulan. Oh, napakadilim, oh. Hindi ako sigurado kung anong bundok yung nasa ibabaw na yan, nasa harapan natin. So mamaya itatanong din natin. So time check tayo, 11:18 ng umaga at magtatanghalian na rin.
At dadaan muna tayo guys ng Barangay Hall kasi doon sa may mismong papasok na mismong Palikpik Ayungin is meron trekking. So mga almost 20 to 30 minutes pa natin lalakarin yun. So magpapasama tayo doon sa may barangay, papasis tayo para hindi tayo maligaw. Kasi baka maligaw tayo doon sa may sa may mismong trekking nun. Mapunta tayo sa ibang lugar. Mahirap na. Kasi sila rin naman ang nakakaalam doon. Kausap ko na rin doon si chairman, yung chairman ng Barangay Perez at sasamahan daw tayo doon mismo sa may Palikpik Ayungin. Isang magandang guys, isang magandang pagtuklas. First time ko po dito sa may Kalawan at napansin ko dito is talagang na siya, fully developed na rin yung mga establishment dito, may mga eskwelahan na rin, no? So maganda pala dito. Then bumiyahe na rin tayo ng halos 3 oras. 3 oras kasi simula dun sa may Rizal papunta dito sa mismong Kalawan. So 22 minutes. Nandoon na raw tayo. Oops. Yeah. Ang taas talaga din itong bundok na sa harapan natin guys, oh. Tatanong natin kung anong bundok yan. At sana, pagdating natin doon sa mismong Barangay Perez, is hindi umuulan. Kasi dito pa lang sa part na to, mapapansin niyo napakadilim, oh. Ayan, tingnan niyo yung mga dinadaanan natin ngayon. Kung ano yung may nakikita ninyo. Ayan. Ilalaboy ko naman kayo dito sa mismong Kalawan. Ayan. Tapos buhay na buhay yung dito, yung diwa ng mga Kapaskuhan dito, no. Ito sa left side natin, no, makikita natin puro parol. Ayan. Okay, Barangay Santo Tomas. So ito pala guys, Barangay Santo Tomas pala itong dinadaanan natin. So tatanong na natin dito. Kuya, magtatanong lang kuya. Kalawan na po ba ito? Papunta pa po doon, bayan. Ito, Ito yung Barangay Santo Tomas, Lamot 2, Lamot 1, yun, bayan na. Okay. Pero Victoria pa rin po ito? Ay, ang Victoria doon, ho. Kalawan na po ito. Kalawan to. Ano pong bundok yan, yung mataas dyan? Ayun ay papuntang Nagkarlang. Ano po yan, Banahaw? Hindi, bundok Kalisungan, ang tinatawag. Bundok Kalisungaw. Sige po. Nasasakupan ng Nagkarlang, San Pablo at ng Kalawan. Okay. Bundok Kalisungan. Salamat po. Salamat po. So yun guys, sabi ni Kuya, bundok Kalisungaw pala yan. Hindi yan bundok ng Banahaw. Yung nakikita natin na yan. So diretso lang pala tayo, Kalawan na pala to. Tapos itong dinadaanan natin ngayon, itong Kalawan highway na to, napakahaba pala nito. Kasi base dun sa mga nakita ko sa mapa, meron daanan dito papuntang San Pablo. Ayun, tapos may mga daanan din dito papunta ng Los Baños. So dito na pala yung mismong Kalawan, sa may gitna pala to eh. Ang ganda dito guys, oh. Malinis. Ayan, makikita nyo kaliwat kanan, no? Linis ng daanan, no? Medyo malayo pa siya simula doon sa may Victoria, doon sa may mga pato. Yung may mga pato na malalaki. Medyo malayo pa pala siya. Hindi ko pa sigurado kung saan banda dito yung pinakasentro ng Kalawan. So titignan natin kasi meron naman tayong madadaanan base dito sa mapa. So marami tayo nakikitang mga establishment na nandito. So yun, baka yun na yun. Yung mismong Kalawan na town proper nila. Yun dito sa part na to guys, no, makikita natin matataas yung mga bundok. Ayan, no, sa left side, no. Di ba? Ganda tignan, no. Talagang mapapahinto ka dito eh. Pagka dito ka dumaan sa may mismong loob ng Kalawan, ayun, no.
Sa baba ng Kalawan, na mga bundok na to, yung mga bukid, ayan oh. Grabe oh. Ang sarap sa mata. So 17 minutes. Ando na tayo. Guys, napakaganda talaga nito. Nasa kaliwa natin, oh. Ang ganda ng scenic view dito sa kaliwa. Tapos, napansin ko dito, guys, doon sa may taas, mas makikita natin yung napakalawak na maraming establishment, no? Hindi ako sigurado kung yun na yung mismong town, yung proper ng mismong Palawan. Pero napakadaming establishment. So makikita natin mamaya. Madadaanan natin. Ang dami palang pwedeng ipagmalaki ng mga taga-Kalawan, no? Yung mga mountains nila dito, no? Yung mga scenic view ng bundok nila dito, ang gaganda. Kuya, mismong bayan na ba ng Kalawan to? Ay, okay. Salamat po. So guys, bayan na pala to ng Kalawan. Itong dinadaanan natin. Ayan. Kung mapapansin ninyo, kaliwat kanan na yung mga establishment dito. So, fully developed na rin pala siya, guys. Itong natin, itong dinadaanan natin, itong bayan ng Kalawan, no? San Pablo, kaliwa. So, may daanan pala dito. Sa left side nito, may papunta ng pa San Pablo. Base dito sa mapa na nakikita natin, ito pala yung Kalawan Town Plaza na tinatawag, no? Sa left side natin, no? Tapos sa likod nito may malaking bundok din. So pinapapasok tayo dito sa may Barangay Kanluran. Ayan, welcome Barangay Kanluran. Ito pala yung mismong town. Kasi first time ko nga dito, guys, na pumunta sa Kalawan. So talagang hindi ko pa talaga totally na-explore yung buong Laguna. Ang ganda rin, guys, oh. Dito sa dinadaanan natin ngayon, nakikita ninyo. Ayan, oh. Isang street. Tapos napakalinis niya. Oh, sarap magmotor pagka ganito. Tingin ko, etong bridge na to, guys, is doon to malapit sa may bundok na nakikita natin sa dulo. Kasi parang doon yung papunta eh. Yun yung mapa, yung pinapapunta niya ako doon. Malaman natin yan mamaya. So ito yung itsura na dinadaanan natin ngayon. Kaliwat kanan na yung mga puno. Tapos malamig na. Malamig na dito sa part ng dinadaanan natin. Kaliwat kanan na yung mga puno. Ayan, oh. Biglang lumamig nung pumasok na ako dito sa may way na to. Ang pangalan nito is G Middle Street. Itong kahaba na to, G Middle Street. Oh, may truck. Lalaglagan yung mga sanga. Ang haba pala na itong G Middle Street na to. Hanggang doon sa may pagkaliwa natin sa dulo, yan. Tapos, isa pa sa mga napansin ko dito, guys. Dito sa dinadaanan natin, ang dami nagtitinda ng buko, fresh buko. Pagay na uminto ako at uminom tayo ng buko saglit. Fresh talaga siya. So 8 minutes, sa doon tayo, darating tayo dun sa mismong barangay ng Barangay Perez. Kung saan sasakupan ng barangay na yon, yung pupuntahan natin yung Palikpik Ayungin Bridge. Unahan natin to. Ito, kaya pakaliwa tayo dito. Hindi ko alam kung anong to. G Middle pa rin. Ang haba ng G Middle, G Middle Street. Ito, kakaliwa tayo.
Para siya dun sa pinuntahan namin nakaraan, yung sa may protected area ng Mount Cristobal. Parang ganun yung itsura niya. Ayan, oh. Napakadaming mga puno sa paligid. May nakita tayo arko dito. Welcome Barangay Paliparan. Ayan, Barangay Paliparan na to guys. Oh. Nakikita nyo ba? Napakalinis oh. Talagang natural na dito sa Laguna yung pagka pumunta ka dun sa mga bayan. Nalilinis talaga yung kanilang talagang naalagaan no. Tapos sa papansin ko dito, napakadaming ang buko, puno ng buko. Ayan, oh. Kaya pala, ang dami nagtitinda ng mga buko dito. Wow, ganda guys, oh. Kita nyo ba yan? Para na ako sa Palawan, ah. Sa Palawan na ba tayo? El Nido na itong pinupuntahan natin. Ganda. Doon sa may ibabaw, oh. Kita ninyo ang taas ng bundok, oh. Ganda ng scenic view dito, guys. Daan-daanin lang natin, no, para manamnam natin yung mga nadadaanan natin. Nakikita ninyo. Na para bang kasama ko na rin kayo sa aking biyahe. Five minutes. Darating tayo sa may Barangay Perez. Okay. Ito pala yung Barangay Paliparan, Palawan. So, diretso lang tayo. 4 minutes bago tayo makarating doon sa may Barangay Perez. Dito talaga kapansin-pansin yung mga puno matataas. Yan, napakadami mga puno dito guys sa part ng Kalawan na to. Sarap tumira sa mga ganito Ayan o. Tapos yung mga bahay, hindi siya dikit-dikit. Yung mga clearance siya. Yun napansin ko. Tapos kung pupunta kayo dito guys, ito, kailangan huwag kayo magmabilis dito kasi puro kurbada din dito. Puro kurbada. Hindi mo alam na kurbada na pala yung dulo. Talagang matulis yung dulo eh. So mahalaga pa rin na may mapa. Nakikita natin yung pinakadaanan. Halos green na nadadaanan natin dito. Parang rin siya, mahay-hay. Parang gano'n ang itsura niya. Dami mga halaman. Maganda ng mga halaman. Ayan, Ito to. May Christmas tree sa labas. Welcome Barangay Perez, Kalawan, Laguna. So dito tayo guys. Tatanong tayo dito, Okay guys, hatid tayo ni sir doon sa may mismong sakayan ng trolley, no. Ito yung mga nag-a-assist dito sa may Barangay Perez. So, hindi na tayo pala maglalakad guys, hindi tayo magte-trail. Bali, sasakay na tayo ng trolley papunta doon mismo sa may mismong Ayungin. Ayun sir, samahan na tayo doon sa may mismong sakayan ng trolley. Kasi kung lalakarin daw natin, malayo daw, nasa 30 minutes, tapos maputik. Dahil nga ngayon nag-uulan-ulan dito. So very thankful naman tayo na ina-assist tayo nila sir dito sa may Barangay Perez na.
So yung itsura dito guys is para kang nasa malayong lugar. Yan. Talagang napapalibutan na siya ng mga matataas na puno ng saging, puno ng buko. Ay ito, kaliwa na ata. Ay hindi, diretso lang pala. Ito pala yung itsura ng nila, mismong Barangay Perez. Sobrang tahimik dito guys. Talagang marirelax ka. Ganun ang feeling habang nagmamotor ako dito. Meron ng guys, meron ng release, ayan Ayan Okay guys, dumating na tayo dito sa may mismong sakayan ng trolley, no. So mapapansin niyo dito sa may likod ko, ayan. Yung daanan ng tren hanggang dun sa may dulo. Ayun si Kuya Darwin, nag-aantay. Si Kuya Darwin, isa siya sa mga nagtatrabaho sa barangay. So siya yung sasama sa atin papunta dun sa may mismong Ayungin Bridge. Ayun yung trolley namin guys. Guys, adventure to. Ayan So talagang kasya siguro dyan 2 tao sa trolley na yan. Ito si Kuya Darwin. Kuya Darwin, good morning po. Okay guys, dito sasakay na kami dito sa may trolley. Ito yung trolley ni Kuya Darwin. Simula dito kuya, mga ilang minutes pa po? Malapit lang. Malapit lang? Mga Alam mo, wala. medyo maingay pala yung trolley guys. Kaya pa Habain natin. Makita ninyo. Ayan, tingnan natin dito. Medyo maingay lang talaga. Pero ayan, sa likod natin. Maganda yung panahon ngayon guys, no? Nagbigyan tayo. Ito pala, is tinutulak pala to. Tinutulak lang. Solid! Hop! Malalim. Baba ko kuya. Hindi. Malalim So guys, stack up kami dito sa gilid. Malalim ko. So yan ang pala ginagawa nila dito. Minsan pala nababalahaw din ng mga so medyo mahirap din pala guys. Yung kanilang trabaho dito. Ayan. Malalim Okay yung kabila yun. So sakay na tayo ulit. Malalim yung kabilang guwa ngayon. Ano po yun? May bato? Wala. Malalim yung Malalim. Ay, yung gatla. Oo. Malalim na yun. Oo. May Malalim. dumadaan pa ba dito ya? Meron pa. May dumadaan na tren dito? Okay, may dumadaan pa pala dito tren. Akala kami naglalaro. Ito yung itsura sa harapan guys. Makita ko sa inyo. Yan ang itsura dyan sa may harapan natin. Yung dinadaanan natin ngayon. Wala kaming masalubong dito na tren. Pag may nasalubong tayong tren, patay. Wake up, I'm about to shake up every little thing, show you all that we can be. Come dance in my glow. Fireflies in the yard, everything's a work of art. Already got everything we need to dance in the glow.
Ito mapapakain ko para makita ninyo. Pinadaanan natin. Malapit na yan yung tulay na yan. Ha? Malapit na yung pagliko. Malapit na? Oo eh, pagliko na. Okay, malapit na lang kami. Malapit na tayo. Konti na lang at nakikita natin yung pinakamataas na railway dito sa buong Pilipinas. Ang Palikpik Ayungin Bridge ay itinayo noong 1923 bilang bahagi ng bagong Riles na magduduktong sa Los Baños at San Pablo. Noon malaking proyekto ito dahil mas pinaikli at mas pinadali nito ang biyahe papuntang Bicol. Sa taas nitong humigit kumulang 144 feet, ito ang pinakamataas sa tulay ng Riles sa buong Pilipinas. Noong panahon ng Manila Road Company, kaya bawat tren na dumadaan dito, kita ang napakagandang tanawin ng lambak ng Laguna at bundok sa paligid. Pero noong World War II nasira ang tulay matapos itong pasabugin ng mga puwersang Hapones. Dahil dito, halos tumigil ang takbo ng tren sa Timog Luzon at matagal na hindi nagamit ang linya. Pagkatapos ng digmaan, agad itong sinimulan ayusin. Sa wakas, ang unang tren ay tumawid sa bagong gawang tulay. Pagsapit ng May 31, 1947, tuluyang natapos ang buong pagkukumpuni. Mula panahong yon, naging mahalagang bahagi ito ng PNR, lalo na sa kilalang Bicol Express. Habang tumatakbo ang panahon, patuloy na naluluma ang piyesa ng linya. Kaya ngayon 2024, sinimulan ng PNR ang malaking pag-upgrade, pinalitan ng mga lumang wooden ties na mas matibay na synthetic ties. Ito ang hakbang para mas ligtas, mas mabilis at mas modernong biyahe, bilang paghahanda rin sa pagbabalik ng ruta mula Calamba hanggang Legazpi. Okay guys, dumating na tayo dito sa mismong Palikpik Ayungin, no? Ayun si Kuya Darwin. Shoutout sa'yo kaya. Bali, nakababaan na kami ng trolley. Ayun yung trolley namin, no? Nagamit guys. Sa gilid. Binaba na lang namin. Tapos salakarin na lang namin ni Kuya Darwin. Papunta doon sa may mismong Riles. So ito yung itsura niya habang naglalakad kami dito. So ito guys, oh. Tingnan ninyo. Habang nilalakad namin, ayan na. Yung itsura dyan sa aerial shot, ayan yung pinaka makikita natin dito. So napakataas na ito. Dito pa lang. Oh. Tsaka nga pala, pagkapunta kayo dito, walang silungan. Kaya pagka umulan, mabasa talaga. So pupunta kayo dito, kaya may dala kayo ng payong. So ito yung tsura niya guys. Ayan. Ang sabi ni Kuya Darwin, meron daw mga tumatawid dito na mga bata. Meron ng araw dito nahulog na isang bata, no? Kuya, dun sa baba. Pero buhay pa naman, no? Kuya, buhay pa naman. So ito, lapitan natin siya ng konti. Pwede ba dito, ya? Lapitan lang natin ng konti. Ayan. Ayan yung tsura guys. Lalim na yan sa baba, oh. Kita ninyo. Ayan. Lapitan lang natin ng konti. Konti pa. Ayan. Sana walang dumaan na na tren. Ayan ang itsura. Ayan. Yung itsura dito sa may harapan namin, sa left side namin, puro mga puno ng buko. Tapos merong bundok doon na makikita. Ayan. Kasi ito malalim na dito guys. Oh. Ayan. Malalim na. Pag nagkamali tayo dito, hulog tayo dun sa baba. Ayan. 100 plus feet daw ito eh. Sabi dun sa nabasa ko. Tapos dun sa baba, makikita natin yung ilog, maago siya pag ganun pababa. So ibig sabihin, mayroon pang bundok dito na mataas. Dito nang gagaling yung agos ng ilog. Pag ganun. Ayan guys, oh. Grabe, ang ganda dito. Ito na yung pinaka mataas na railway dito sa buong Pilipinas. Itong nilalakaran natin ngayon. So ayan. Medyo maambon-ambon na guys, no? At balik kami doon sa aming trolley. So ayan ang itsura dito. Pinakita ko sa inyo. So ito pala yung pinaka mabilis na paraan para pumunta dito. Yung sumakay sa mismong trolley. Kasi meron namang isang paraan doon, maglalakad ka sumalayo mga 30 minutes. Tapos ang lalakaran daw doon is puro putik. So yan guys, ah. Malalim na. Unting pagkakamali lang natin dito is pwede tayo lumusot doon sa baba. Okay? So, yun ang makikita natin dito.
isa to sa mga historical na daanan nung unang panahon, 1923, na una itong nadaanan. Ito yung nagko-connecta from Los Baños papunta ng San Pablo. And then, Kuya Darwin, papunta rin po ng Bicol, no? Ito rin po, no? Okay, papunta rin pala ng Bicol, sabi ni Kuya Darwin. Itong release na to, yan. So, napakalaking bagay nito, napakalaking tulong nito. Hanggang sa ngayon, is talagang dinadaanan pa rin siya. Napapakinabangan pa rin siya ng mga lokal dito at ng mga sumasakay sa PNR. So, yun. Very thankful tayo at kahit pa paano, hindi malakas yung ulan pagpunta natin dito. Ayan. At tingin lang ako dito sa baba. Yan guys, oh. At baka lumusot tayo doon sa pinakailalim. Magiging kwento tayo. So, hindi ko malilimutan yung experience na to. At isa to sa mga napakaganda na puntahan natin, no? So, babalik muna kami doon sa mismong Barangay Perez kasi medyo umuulan na, no? So, kita-kits tayo doon. Ay, dito na pala. Dito na pala kami. Guys, dito na pala kami. Ayan, no? Yung gamit namin, no? Na trolley. So, papakita ko lang sa inyo kung anong itsura ng trolley ni Kuya Darwin. Kuya, pati nga ako ng trolley mo, Kuya. Yung trolley ni Kuya, ito, meron lang dito. Anong tawag dito, ya? Yung bearing, oo, bearing. Yan. Yan yung itsura ng kanyang trolley. Ganda guys, no? Hindi ko mahawakan kasi mainit. Ayan, no? Meron pa dito, no? Paikutan. Ayan yung mismong umiikot doon sa Meriles. Ang galing. So yun guys, nakabalik na kami dito sa may mismong nag-take off kami kanina. At yun, nakita nyo yung mismong pinuntahan natin at medyo naabutan tayo ng ulan. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating episode. At maraming salamat din po sa lahat ng mga sumusuporta. At kita-kits po muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po. Bye-bye. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young, oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow